Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng ating mga nagsubaybay sa programa natin, Anpulunghan Kamatuoran. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. So live po tayo ngayon sa ating Facebook page at itutuloy po natin ang ating tinatalakay or napag-aralan noong nakaraang mga araw sa ating live tungkol po sa pagka-Diyos ni Kristo. Si Kristo po ba'y totoong Diyos o tao lang? Yan po ang paksa, ang titulo ng ating napag-aralan noong nakaraang araw. So ngayon, gusto ko ipagpatuloy po ito natin para mas lalo po nating maintindihan ang mga itinuturo po sa Biblia patungkol po sa pagka-Diyos ni Kristo. Dahil nga, sabi natin mga kapatid, na sa panahon natin ngayon, alam natin na may mga grupo ng relihiyon o sikta ng relihiyon na kung saan ay talagang mahigpit na itinuturo nila ang parang denied the divinity of Jesus Christ. So, kaya kailangan nating ituro ang pagka-Diyos ni Kristo against sa kanilang itinuturo. Yung itinuturo po natin ay nandito po sa Biblia nang gagaling. Samantala sa kanila, wala pong bababasa na si Kristo ay hindi Diyos. Pero, bakit pa rin marami ang nagtitiwala at naniniwala sa kanila? Dahil nga, sabi sa Biblia, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kapag ang kapag ang pinakikinggan mo ay kasinungalingan, lagi kang nakikinig sa mga sinungaling na mga aral, yun din ang mag-produce ng inyong panampalataya. Kaya ang kanilang panampalataya ay base sa kung ano ang kanilang napakinggan mula sa kanilang mga ministro. Kaya ngayon mga kapatid, tingnan natin at subukan kaya natin buksan ang ating puso't isipan at tanggapin natin ang mga katotohanan na nanggaling mismo sa Biblia. Ngayong gabi, yun po ang ating paksa. Ang ating ang topic ay tungkol po sa pagka-Diyos ni Kristo. So, ayon sa ating napag-aralan nung nakaraang mga araw tungkol dito, no, sabi natin na si Kristo ay tinawag sa mga titulo at pangalan na aplikado lamang po sa Diyos. Siya ay tinawag na Emmanuel, siya ay tinawag na Panginoon or Lord, at siya ay tinawag na Alpha at Omega, at siya din ay tinawag na Jehovah, at higit sa lahat, siya ay tinawag na Diyos. Ang Biblia po ay nagsalita at nagturo nga ang isang bagay ay kailangan mapatunayan sa 2 o 3 mga saksi o witnesses para ito'y mapatunayan at ito'y maaasahan na ito'y totoo. Kaya ginamit natin yung mga magpapatunay na ayon sa Biblia tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. May mga ilang mga talagang reliable na mga persona na nagpapatunay patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Una, si Kristo po ay tinawag na Diyos o makapangyarihang Diyos ni Propeta Isaias. So sabi dito mga kapatid, sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6. Tingnan natin ha. Ito ang turo sa aklat ni Propeta Isaias. Ang hula tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 59. Tingnan natin. At bago yun. Isaiah chapter 9, sorry. Isaiah 9 verse 6. Ito ang ating mababasa. Ito'y hula or prophecy tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ating babasahin. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, ano ang sabi ni Propeta Isaias tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo? Si Kristo ay tatawaging makapangyarihang Diyos.
Yun po ang sabi ni Propeta Isaias, na si Kristo'y tatawaging makapangyarihang Diyos. Samantala, ngunit, yung mga false teacher, nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Ngayon, sino ang dapat nating paniwalaan? Si Propeta Isaias, na totoong propeta ng Diyos, o ang mga ministro na nag-deny sa tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo? Yun po mga kapatid. At pangalawa, ay tinawag natin yun, binanggit natin si Apostol Juan. Si Apostol Juan ay sumulat din ayon sa kanyang sulat doon sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun po, sa pasimula ay ang berbo. So, sabi ni Apostol Juan sa simula, no, in the beginning, basahin natin sa English mga kapatid, kasi English yung ginamit kong Biblia dito ngayon. Mayroon akong Samarinyo, pero dapat Tagalog talaga para maintindihan sana ng lahat, ano? Kasi kung Samarinyo ay limitado lang yung makaintindi, kasi hindi naman lahat ng mga tao sa buong Pilipinas ay nakaintindi ng Samarinyo. Sabi po dito mga kapatid, ito ang ating babasahin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, He was in the beginning with God. Si Kristo po, ito po mga kapatid, na ang tinutukoy ditong word ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At ang salita ay kasama ang Diyos. So yung Diyos na tinutukoy po dito ay ang Ama. Ang salita dito ay si Kristo. Ngunit ang sinabi ni Juan, ang salita ay Diyos. So yung Diyos na ang salita na ay Diyos ay nagkaroon ng face-to-face sa Diyos na Ama. Ibig sabihin mga kapatid, si Jesus po ay kasama na sa Ama, simula. Simula sa simula. From the beginning. Kung kailan walang sinabi sa Biblia kung kailan nag-exist ang Panginoon, ang Diyos. Pero kung kailan dumating o kailan ang Diyos, ganun din ang salita. Kasi sabi ni Kristo mga kapatid, sa Juan Kapitulo 17, versikulo 5. Kung basahin natin, ito ang ating mababasa. Sabi po dito mga kapatid, malinaw po dito na si Kristo ay kasama na sa Ama, simula pa nung una. Sabi dito, now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. So, si Kristo, ang Panginoong Kristo, ay nandyan na bago pa lalangin ang sanlibutan. Ngayon, paano siya tao lang? Paano siya sa turo ng iba, si Kristo ay tao lang? Paano siya naging tao? Tao lang na samantala nandyan na siya bago pa lalangin ang sanlibutan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi siya tao. Kaya nga tinawag sa Biblia na siya ay nagkatawang tao, nagpakatao. Kasi kung talagang tao si Kristo, ayon sa kung tama ang kanilang tinuturo, di na dapat siya kailangan magkatawang tao o magpakatao. Bakit tao siya eh? Sabi ninyo. Pero kung siya ay nagkatawang tao, ibig sabihin, hindi siya tao bago siya nagkatawang tao. Yun po mga kapatid. So, yun, ating na-expound na natin yon, yung explanation ni John the Beloved. Now, may ilang mga version or translation sa Biblia na dapat basahin ng mga tao na kung saan ay nagtuturo na si Kristo daw ay hindi Diyos. Dito po sa New International Version, NIV. Yung NIV, ito po ang ating mababasa. No one has ever seen God, but God the only Son. So dito, yung nag-translate po sa NIV, sila po'y naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ayon po sa kanilang salin.
No one has ever seen God, but God the only Son, who is the Father's side, has made Him known. Now, sa isang salin din, translation, New King James, New American Standard Bible. Sabi dito, no man has seen God at any time. The only begotten God, who is close to the Father's heart, who has made Him known. Ito po'y mababasa sa Aklat ng Juan, chapter 1, verse 18. Iyon po ang ayon sa salin sa New International Version at saka New American Standard Bible. At dito rin sa New Revised Standard Version, no one has ever seen God. Ito version ng international, version ng New American Standard, sila po ay kumikilala na si Kristo ay Diyos. New Revised Standard Version, ito rin ang ating mababasa. No one has ever seen God. It is God, the only Son, who is close to the Father's heart, who has made Him known. So dito, kung ang mga hubad, kung ang mga translation or version na ito mga kapatid ay ginamit nilang God, the only Son, at the only begotten God, ito po'y base sa salitang Grego na monogenes or genes. So ito po mga kapatid ang tinatawag na original na pinulungan or salita sa aklat sa Bagong Tipan. Kasi ang New Testament was written, sinulat po 'yon sa sa Grego. Sinulat sa Greek na salita. Ayun ang original mga kapatid. So kung punta ka sa original, yun po ang understanding ng mga translator sumulat o nag-translate sa New International Version at New American Standard Bible at New Revised Standard Version. Lagi at ito sila ang kanilang pagkilala kay Kristo po ay Diyos. Bugtong na anak na Diyos. So yun. Now, yung binanggit natin last week tungkol sa nagpapatunay ay si Tomas din. Binanggit natin si Isaiah, nagpapatunay. Si Apostol Juan, nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Si Apostol Tomas kaya, mga kapatid. Dito ay binanggit na natin ito. Sabi natin mga kapatid, nung nakaraang araw, hindi ko matandaan kung kailan yon tayo nag-live sa Facebook na ang ating topic ay ito, na ang pagka-Diyos ni Kristo. Si Tomas po ay humarap sa ating Panginoon Kristo. Dahil nung una ay hindi siya naniniwala. Sabi niya, maliban kung mahipo ko ang sugat ng kanyang tagiliran at ng kanyang kamay. Nung nagpakita si Jesus Christ, pinakaunang pagkakataon, pagkatapos siyang mabuhay na magmuli, yung nagpakita siya sa mga alagad niya, wala doon si Tomas. So, nung pangalawang beses siya nagpakita, nandoon na si Tomas. At si Kristo ay sinabihan niya si Tomas, Tomas, lumapit ka. Hipuin mo at hawakan mo ang aking kamay at tagiliran. Nung hinawakan na ni Tomas, sabi ni Tomas, my Lord and my God. So, anong sabi ni Tomas tungkol kay Kristo? My Lord and my God. Si Apostol Tomas naniniwala at nagtiwala na si Kristo ay Panginoon at Diyos. Samantalang, yung founder ng Iglesia ni Kristo na dito itinatag sa Pilipinas, ang kanilang itinuturo at ang kanilang mga ministro, ang kanilang itinuturo, si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lang. Now, ang tanong, sino sa kanila ang dapat nating paniwalaan? Si Apostol Tomas, si Apostol Juan, si Propeta Isaias na nagsasabi na si Jesus po, si Kristo ay Diyos na makapangyarihan. O ito sila
Nasa sayo yun mga kapatid. Ikaw, alam natin, alam ko, alam nating lahat na tayo ay malaya na mamili. Mayroon tayong kalayaang mamili, lalo na sa panampalataya. Karapatan mo yun na mamili. Ngayon, kung ikaw ay namimili, dapat siguraduhin mo na hindi ka magkakamali sa inyong pagpili. Kapag nagkamali ka mga kapatid, mapapahamak ka. Yun na rin po ang nangyari. Marami ang mga taong napalayo sa katotohanan dahil mas pinili nilang maniwala at magtiwala sa mga kasinungalingan. Yun. Now, let us continue. Kanina, binanggit natin, pinatunayan ni Propeta Isaias na si Kristo ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Si Apostol Juan, tinawag niya na si Jesus ay kasama na ng Diyos at si Jesus, si Kristo ay Diyos dahil siya ay Word. Na sabi ka, yun nga mga kapatid, no? Sa ating nabanggit pa lang. At si Apostol Tomas ay kaniyang kinikilala si Kristo, Panginoon at Diyos. Now, tingnan natin ang susunod na magpapatunay tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Si Apostol Pablo po mga kapatid. Si Apostol Pablo ay kumikilala siya, kinikilala niya, tinatanggap niya, kinikilala niya si Jesus, si Kristo na makapangyarihan o dakilang Diyos. Si Kristo ay ang Diyos na nasa ibabaw ng lahat. Yun po mga kapatid, so makita natin na sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang pahayag sa aklat ng Roma. Tingnan natin kung ano ang sabi ni Pablo dito sa aklat ng Roma patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Romans chapter 9 verse 5. Ito po ang ating mababasa. Do we have no right to take along? Ay sorry, 1 Corinthians pala itong nabasa ko. Chapter 9 verse 5 ng Romans. Book of Romans. Sabi dito po mga kapatid, of whom are the fathers and from whom according to the flesh Christ came, who is over all, the eternally blessed God. See? Malinaw po. Sabi ni Pablo, si Kristo po ay the eternally blessed God, sabi ni Pablo sa aklat ng Roma chapter 9 verse 5. Ngayon, ang linaw po ng tinuturo sa Biblia, bakit mas pinili pa rin ninyong magtiwala at maniwala sa mga walang ebidensya? Kasi bulag kayo sa katotohanan. Binulag kayo ni Satanas at pinadalhan kayo ng strong delusions upang mas lalo pa kayong maniniwala sa kasinungalingan. O tingnan mo, marami ngayon ng mga taong walang kaalam-alam sa Biblia dahil hindi nagbabasa. Ang ginagawa lang nila, hinihintay lang nila kung ano yung ituturo ng kanilang mga ministro. Kaya nga, hindi sila nagdadala ng Biblia pag pumunta sila sa kanilang kapilya. Wala. Kasi sa ministro na lang sila naniniwala. Paano ka makasigurado yung ministro mo ay nagtuturo ng totoo kung wala kang sariling Biblia na titingnan? Kailangan mong suriin ng sarili mong pamamaraan, mga kapatid. Ang Biblia mismo. Dito po sa katotohanan, ay kami po ay nagbibigay ng Biblia. Libre po. Walang bayad. Hindi kagaya sa mga sinasabi nila, wala itong donation lang to. Donation. Libre lang to. Donation lang. Sabihin nila libre pagkatapos may donation para daw may pa-print nila muli. I-style nila. Dito mga kapatid, kapag nagbibigay ang Church of Christ ng Biblia, kung mayroon lang talaga, binibigay namin na libre. Binibili yun ng Church of Christ and then pinamimigay sa mga walang Biblia. Para ano? Para makatulong na hindi kayo maligaw lalo. Kapag ibigin ninyo ang salita ng Diyos, mawawala kayo sa
makakaroon kayo ng kalayaan mula sa pagkakulong sa maling aral. Yun mga kapatid. So, anong sabi ni Pablo tungkol sa kay Kristo? Si Kristo po ay eternally blessed God. Ayon po sa Romans chapter 9 verse 5. O ano ang paliwanag niyo dito? Ngayon, tingnan pa natin ang ibang mga talata tungkol din sa Panginoong Kristo, ang pagpatunay ni Apostol Pablo. Dito po sa Titus chapter 2 verse 13. Ayon po sa sulat ni Tito, Kapitulo 2, versikulo 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ano si Jesus? Ano si Kristo? Great God and Savior. So ang kaniyang titulo ay Great God and Savior. Sino ang Great God and Savior? Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya lang naman ang tinutukoy dito mga kapatid. Hindi ang anghel, hindi ang banal na espiritu, hindi rin ang Ama, kundi si Kristo mismo. Kasi sabi dito, for the grace of God, sa 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Sino ba ang magpapakita muli? Sino ba ang babalik? Di ba ang ating Panginoong Kristo? Yun po ang tinutukoy ni Pablo na ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo na dakilang Diyos at tagapagligtas. Yun mga kapatid. So ngayon, si Pablo po ay kumikilala na si Kristo ay hindi lang Diyos, kundi isang mga dakilang Diyos, great God. Hindi small God, gaya ng itinuturo ng saksi ni Jehovah, na si Jesus was a God. Kung tingnan mo ang kanilang translation, mayroon ako dito, now, New World Translation, sa chapter 1 ng verse 1 sa Book of John, God ang gamit nila patungkol sa kay Kristo. Talagang minamaliit nila si Jesus na small g, na kahalintulad naman kay Satanas. Alam mo, ganito yun eh. Bakit ganyan ang kanilang tinuturo? Kasi yun ang itinuturo ng kanilang founder. Yun ang tinuturo, ayun ang doktrina ng kanilang founder na si Charles Taze Russell. At ngayon, kaya ang nangyari, naglaganap yung maling aral. Pero sabihin natin mga kapatid, pero mas malala itong tinuturo ng Iglesia ni Cristo Manalo, na si Jesus talaga, si Kristo, ay hindi Diyos. Sa saksi ni Jehovah naman, Diyos, ngunit maliit, inferior sa Ama. Kaya, pag maka-encounter ka sa kanila, kinikilala nila si Kristo na great God or mighty God. Ngunit ang Ama daw ay almighty. So, si Kristo ay tinatawag lang daw na great God dito. So, mayroon daw greater. Sino yung greatest? Yung greater ang Ama, sino yung greatest? Kasi gumagamit sila ng comparison, declaration, at yung gitawag comparative at saka superlative. So ngayon, kung hahanapin mo at sasabihin mo na si Jesus ay great, ngunit ang Ama ay greater, ay sino yung greatest? Di ba? So, ayun yung tanong. Bakit hindi nila masasagot yun mga kapatid? Bakit? Kasi wala silang natutunan tungkol dito. Ang kanilang natutunan lang tungkol sa tinuturo ng kanilang founder. Di ba? Maraming mga naligaw eh. Ngayon, kung subukan ninyong buksan ang inyong puso at isipan, magkaroon kayo ng sariling Biblia at pag-aralang mabuti ang itinuturo sa Biblia, natitiyak ko po mga kapatid, hindi ipagdamot ng Diyos sa inyo ang katotohanan. Kasi ang kaligtasan po ay gusto ng Diyos na matanggap ng lahat.
Kasi yan, ang nais ng Diyos ay maligtas ang lahat. Pero paano man maligtas ang lahat kung tayong lahat ay susunod sa kalooban ng Ama, sa kagustuhan ng Ama, at sundin ang kaniyang mga inuutos. So yun. So, si Kristo, si Apostol Pablo ay kumikilala na si Jesus, si Kristo ay Diyos. Ngunit dito tayo mga kapatid sa pinakahuling magpapatunay tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang Ama mismo. Ang Ama ay kumikilala na ang kanyang anak na si Kristo ay Diyos. Paano naman natin ito mapapatunayan? Alam mo mga kapatid, ang pinakamatibay na magpapatunay sa pagka-Diyos ni Kristo ay walang iba kundi ang pagpapatunay ng Ama mismo. Walang tao, kahit sinong taong makapag-question sa pagpapahayag, sa pagpapatunay ng Diyos Ama. Kung ganun, titingnan natin ang sinabi ng Ama patungkol sa kaniyang anak na si Jesucristo. At dito natin mababasa ayon sa sumulat sa aklat ng mga Hebreo. Sa aklat ng Hebreo po, dito natin mababasa ang sinabi. Sa aklat ng Hebreo chapter 1, Hebrews chapter 1 verse 5. Sabi po dito mga kapatid, For to which the angels did he ever say, You are my son. Today I have begotten you. You are my son. Today I have begotten you. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. But when he again brings the firstborn into the world, he says, Let all the angels of God worship Him. Sino ang nagsasalita dito? Ang Diyos Ama. And of the angels, He says, Who makes His angels spirits and His ministers a flame of fire. But to the Son, He says, Your throne, O God, ang inyong trono, O Diyos, is forever and ever, and a scepter of righteousness, the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Ano ang tawag ng Ama dito sa anak? Diyos. Ang Ama mismo, ang Diyos Ama, ay ang kaniyang pagkilala sa kaniyang anak ay Diyos. Your throne, O God. Ang inyong trono, ang iyong trono, O Diyos. Pero alam mo, naka-encounter ako dito. Isang beses, miyembro ng Saksi na Jehovah's Witnesses. Ang kaniyang understanding, ang trono daw, yun daw ang Diyos. Kaya natawa ako konti sa palihim, ngunit pinabasa ko muli at pinintindi ng maigi sa kanya. Sige nga, basahin mo uli at intindihing mabuti. Yun ba ang pagkasabi na ang trono ay ang Diyos, hindi yung nakaupo sa trono? Ang kanilang understanding, yung nakaupo, yung inuupuan, yung trono ay yun ang Diyos, hindi yung nakaupo. Ibig sabihin mga kapatid, yung presidente, yung upuan, hindi yung nakaupo. Sabi ko, nasaan yung understanding ninyo? Kawawa kayo kung ganun ang inyong pakaintindi sa talatang iyon. Na ang trono daw ang siyang Diyos. Kung uupo yun, yung lahat daw, kung sabagay yung inuupuan, yun daw ang Diyos. Naku, kawawa. Naging Diyos tuloy yung iyong trono. Ito po mga kapatid ay expression ito. Pagpahayag ito patungkol sa sinasabihan.
ang trono mo, o Diyos, ay magpakailanman. Ano yung magpapatuloy? Ang kaniyang pagkahari, yung kanyang trono. Dahil siya ay Diyos. Hindi yung trono ang Diyos ay magpapatuloy. So, anyway, sabi ko, hindi ganun ang understanding ng sumulat sa Hebreo. Malinaw dito mga kapatid na ang ibig sabihin dito, hindi yung trono ang Diyos, kundi yung nakaupo sa trono. So, yun po mga kapatid. So, sino ang nagsalita? Sino ang sinabihan ng Ama sa kanyang pagkasabi na ang iyong trono o Diyos? Ang versikulo 8 kapatid, dito po ay ating mababasa na sinabi, but to the Son, He says, your throne, O God. Ang nagsalita po dito ay ang Ama. At noong nakipagsalita siya sa anak, siya ay tumutukoy sa anak, ang sabi niya, sa anak ha, hindi yung trono ang sinabihan, yung trono mo, O Diyos, ay magpapatuloy sa walang katapusan. So dito mga kapatid, ang versikulo 8 ay dito ay malinaw na nagsabi na si Jesus, si Kristo ang tinutukoy dito, mga kapatid. Na siya ang nagsabi, sinabihan niya yung si Kristo na anak niya ang iyong trono, o Diyos, ay magpapatuloy. Ang usa ka simpleng pag-intindi, pag-analisa sa versikulong ito mga kapatid, ay nagpakita na si Kristo ang tinutukoy sa pamamahayag mismo na sinabi ng Ama. Walang ibang persona na sinabihan na sa pamamahayag na ito, kundi si Jesus, si Kristo lang talaga. Ngayon ang tanong, nagkamali po ba ang Ama nung tinawag niya ang kanyang anak at sinabihang ang iyong trono, O Diyos, ay magpapatuloy magpakailanman? Ayon po sa aklat ng Hebreo, sa sumulat ng Hebreo chapter 6 verse 18, ang Diyos po ay hindi kailanman magsisinungaling. At sabi din ni Pablo sa Romans chapter 3, kailangan mapapatunayan ng Diyos po. Basahin nga natin Romans chapter 3 verse 4. Ito po ang ating mababasa din. Tungkol po ito sa Diyos. Chapter 3 verse 4. Certainly not, indeed. Let God be true, but every man a liar, as it is written. Let God be true. So hindi pwedeng magkakamali ang Ama mismo sa kanyang pagpatunay. So yun po mga kapatid ang mga iilan na ating binanggit na nagpapatunay tungkol po sa pagka-Diyos ni Kristo. Si Propeta Isaias, tinawag siyang dakila at makapangyarihang Diyos. Si Apostol Juan, tinawag siyang only begotten God. Si Apostol Tomas, tinawag si Kristo na my Lord and my God. Si Apostol Pablo, tinawag si Kristo eternally blessed God at dakilang Diyos at tagapagligtas. Ang Ama mismo ang nagsabi na si Kristo, ang kanyang anak, ay Diyos. Sila sino to ang nagsasabi, nagpapatunay? Si Propeta Isaias, si Apostol Juan, si Apostol Tomas, si Apostol Pablo, at ang Ama. Ang sabi ko kanina, binasa natin, ang isang bagay kailangan mapatunayan sa dalawa o tatlong witnesses para mapapatunayan na ito'y totoo. Ngunit 5 ang ating binanggit na nagpapatunay tungkol po sa pagka-Diyos ni Kristo. Ngayon ang tanong, ang 5 ito, si Propeta Isaias, si Apostol Juan, Apostol Tomas, Apostol Pablo at ang Ama mismo, sila ba'y hindi pa sapat para paniwalaan mo patungkol sa pamahayag nila na si Kristo ay Diyos? Or mas nagtitiwala ka pa rin sa mga ministro
nagsasabi na si Kristo daw ay tao lang, hindi Diyos. Ngayon, ikaw na mismo ang magdesisyon kung sino ang dapat mong paniwalaan. Sino ba sa kanila? So yun mga kapatid. So may mga comment tayo, kailangan muna natin silang i-shout out at basahin para naman ay patuloy silang magsubaybay sa ating mga live. Si Brother Dariel Harjo ay nanonood sa atin at si Sister Tichil Bulonggaita. Good evening, Ninjong Tanandia, brother. Good evening din. At Siusi Umawas, Siusi, good evening. Brother Dariel Harjo, sabi niya, magandang gabi bro, Edwin. Magandang gabi din sa iyo, Brother Dariel, at kumusta ka na dyan sa Manila? Si Christian Paul Balagasay, Palma, sabi niya, good evening. Si Brother Kurt Harjo, good evening bro, sabi niya. Ang aking ina, si Sister Inso Patrocinia, mayong gabi. At si aking kapatid, si Marlene Simbulas ay nanonood sa atin. Brother Dariel, sabi niya, magandang gabi bro and sis. Magandang gabi sa iyo, Brother Dariel. At si Sis Blaines Bueno nanonood sa atin. Si Sister Lorna Rapada Kahulugan ay nanonood sa atin. Shout out sa inyo dyan. Magandang gabi po. Sister Mary Chill Ero ay nanonood din sa atin. Si Brother G.R. Lopez, sabi niya, mayong gabi bro Edwin from Libas Sugod, Southern Leyte Church of Christ. Mayong gabi po sa imo diha Brad. Kumusta nga itong mga kaigsonan diha sa Libas Sugod, Southern Leyte? Mga pitok, mga apelido diha, no? Sila si mga kailan ako diha sa Libas, sila si Margarito Gula, sila si Richard Sahonia. Okay, si Sister Brenda Gadi is watching at siya po ay nag-share, highlight. Thank you so much. Si Tommy Grimes is also watching with us. Thank you so much for following, for watching this live now. Okay, so yung continuation mga kapatid, di ba sabi natin, si Kristo po ay tinawag, papatunayan natin ang pagka-Diyos ni Kristo. Si Kristo ay Diyos dahil siya ay tinatawag sa titulo at pangalan aplikado lamang po sa Diyos. At ang pangalawa, siya po ay gumagawa sa mga bagay na tanging ang Diyos lang po ang makakapagawa. At ang pangatlo, tumanggap siya sa mga pagpupuri na dapat Diyos lang ang pwedeng tumanggap. At ang pang-apat, hinahawakan niya yung mga essence, nature na Diyos lang, tanging ang Diyos lang ang mayroon. At ang panglima, mismo ang ating Panginoon Kristo ay nagpapatunay sa kanyang sarili na siya po ay Diyos. So, mayroon pa tayong apat. So, ang gawin natin ay susunod na naman natin yon, na si Kristo ay gumagawa sa mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang makakapagawa. Yun po ang ating pag-aralan na naman sa susunod. Abangan ninyo mga kapatid, bukas Tuesday, yun po ang ating tatalakayin sa susunod na naman. So, pero bati muna tayo, si Sister Arnie Kaayon Lacson. May gabi sa inyo diha, sis, sa Barangay Pawikan sa Sitio Puktol. Ang atong mga igsoon diha, si Brother Lorito Lacson. May gabi sa inyo, si Brother Jojo, Sister Ami. May gabi sa inyong tanan. Hinaot nga magkita na punta sa sunod nga mga basin kaluyan sa Ginoo, madayon ditugot sa Dios, maka anha mi karong sunod semana kung maayo na ang panahon, makaduaw na pud mi diha sa inyo. So mayong gabi sa inyo diha, Sister Arnie Kaayon Lacson. Kumusta ko kay Brother Lorito, Brother Itoy, og si Brother Jojo, og Sister Ami, og sa tanan ang mga hinigugma natong mga igsoon. Si Brother Jeffrey Sunting Dipilan, sabi niya, magandang gabi bro, magandang gabi din sa iyo. Brother, magandang gabi sa iyo. Sana po ay matapos na yung ginagawa mo at saka may sunod mo na rin yung pinapagawa ko sa iyo. God willing, no? So, yun.
Maraming salamat uli, mga kapatid. Sabi ko, ang sunod na ating tatalakayin, si Kristo ay gumagawa sa mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang makagawa. So yun ay isa ring paraan na magpapatunay tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Si Kristo ay Diyos. Yun po, mga kapatid, ulit-ulitin natin yon dahil nga marami ngayon na mga nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos eh. Mas dumadami sila, no? Okay? So, si Sister Rica Lacaba from Giwan, ng kapatid natin, sabi niya, good evening po bro. Good evening din sa inyo dyan. At kumusta ko kay nanay at saka kina tatay. Magandang gabi sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. At gusto ko makabisita na naman doon sa Giwan, no? Matagal na akong hindi nakapunta, palagi na lang tayo nagpapadala ng mga workers doon. Pero nais ko talagang makabisita doon sa Giwan na naman. Namimiss ko kayo, Sis Ricami Lacaba. Thank you so much at kumusta sa lahat. Okay, so mayroon pa bang i-shout out natin? Wala na siguro, yun lang siguro mga kapatid, no? Yun. Thank you so much, sabi ni Brother Jeffrey Sunting. Yes bro. Okay, so sana ay matapos na yung ginagawa mo, Brother Jeffrey. Si Sister Kanipi, Kalipay Kapipay Vlog, suportahan natin daw si Kapipay, yung kanyang vlog, no? At mag-follow din kayo sa kanya. So, thank you so much for watching sa gabing ito. Yun. Okay. So, abangan ninyo sa bukas, God willing, sana magandang panahon at meron tayong internet na magandang connection bukas, God willing. Kasi continuation ito, itutuloy natin ang ating tatalakayin patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Maraming mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, maraming mga kapatiran natin na alam nila na si Kristo ay Diyos. Pero ang pagpapatunay na lang, paano natin mapapatunayan? Saan natin mababasa? Kaya importante ito mga kapatid, kahit sa simpleng pamamaraan, naway mayroon tayong matutunan. At kung sakaling mabanggit natin yung mga talata, pwede ninyong isulat at baka balang araw, kayo na rin ang magtuturo, magdipinsa tungkol po sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan po mga kapatid. Okay? Mayroon pa ba tayong i-shout out? Okay, so parang wala na. So hanggang dyan lang muna tayo ha. Zero comment na, wala na. Si Syra Baldos pala ay nanonood sa atin. Shout out sa kay Syra, ating kaibigang dating ski chairman dyan sa Hindang. Okay. Hindang, Burungan, Eastern Samar. Yun. Okay, so tuloy-tuloy lang po. Sa sunod, bukas po abangan ninyo. Mag-live tayo muli at yun po ay continuation dito. So yan lang, hanggang dyan lang muna tayo. Yung mga shoutout natin, yung mga kapatiran at mga kaibigan, kung mayroon kayong mga katanungan during sa ating Bible exposition bukas, magtanong lang po kayo. Isulat ninyo kung mayroon kayong naalala ngayon para bukas itanong nyo kaagad para during sa ating discussion masasagot po natin yon sa pamagitan po ng ating ng Biblia. Yun lang po mga kapatid at maraming salamat sa inyo at ito po ang inyong lingkod si Brother Edwin Enso at magsasabi po God bless us all.